So ito po tayo mga kasama sa comment, no? Ito sa post ni BC Apaga sa Philippine Mingo Racer Haven. So ano pang problema dito? So yung pinakita niya sa post niya, itong uod, no? Daming uod mga kasama, kulay green. So itong uod ang umatake dito sa bulaklak ng mangga niya. So kita ninyo, putol-putol yung mga sanga ng tangkay niya. So halos wala nang natira, liban lang doon sa mga malalaking tangkay. Yung tangkay na humahawak doon sa butil ay nawala na. So pinutol nitong uod. So ang tanong ni Sir ay ano ba yung pwedeng pang-spray para sa uod na yan? Ito. So maraming pwedeng pang-spray sa uod na ito mga kasama, no, sa mangga. Saka madali lang itong patayin. Explain muna natin mga kasama kung ano ba yung dahilan o sino yung dahilan sa uod na ito, no? Para may alam tayo kung paano ito makontrol, no? So sino ba yung dahilan o anong dahilan kung bakit nagaganito? So tingnan natin. So ang dahilan mga kasama sa uod ng ating mangga ay itong mga tinatawag na moth. Ito, maraming klase nito. Ito sa picture, itong tinatawag na dudwa. So hindi na tayo masyadong technical doon sa mga scientific name. Basta alam natin, ito yon. Ito yung maliliit na mga paro-paro. Moth ang tawag nito. Yung itlog ng moth, napipisa siya for 2 to 10 days. Itong moth. Saka yung number of days naman na magpinsala siya. Tingnan natin ito sa ibang source. No? Nasa mga ito. Yung ito sa mangga talaga na moth ito. Based sa studies nila, yung adult na moth na naglili ng egg sa mingo flower, no? Flower of mingo. Yung period na nasa larval siya ito, larval and pupal is 8 to 9 days. Sa pupa naman is 5 to 7 days. Respectively. Ibig sabihin, yung mapaminsalang uod, 9 days yung maximum niya na araw para kumain, no? Doon sa bulaklak. Tulad nitong kay BC Apaga. So 9 days. So kung napisa yung itlog doon sa 25, so hanggang doon sa hugasan ito. Pagdating sa malapit na sa hugasan, 32 days, malalaki na itong uod. So siya doon ang malaki. Ha? Ito yung malimit na makita natin sa mangga natin ito. Dangaw-dangaw tawag dito sa amin. Yung klase na uod na to. Ito yung pinakamarami talaga, no, sa mangga. Kung mapapansin mo ito na klase na. So ano yung diskarte mga kasama para ma-prevent, no? Ma-prevent. Importante ma-prevent natin. Kasi ang tanong nito ni BC is paano pwede pang spray? Mamaya natin pag-usapan yan. No? Dito muna tayo sa pag-prevent na hindi ito masyadong marami. Hindi siya mapaminsala na kontrolado yung yung dami niya. Ang pinaka-base talaga is doon sa pabaon. Kaya doon sa pabaon mga kasama, doon talaga tayo maglagay ng protection sa caterpillar o itong uod na to. So ano yung hinahalo sa pabaon na pang-uod?
So sa pabaon mga kasama, kalimitan talagang nilalagay itong si Kartap. Bakit si Kartap? Si Kartap kasi is maganda sa ano, pang-uod, sa systemic. Matagal siyang mawala yung kapit. Yung kapit ng chemical doon sa bulaklak matagal mawala. So matagal yung proteksyon. So pag yung uod napisa, tapos mayroon ng chemical na to, yung Kartap hydrochloride, yung maliliit na bagong pisa na uod, patay siya, no? Patay siya. So hindi na siya lalaki. So hindi na masyadong mapaminsala. Yung mas una pang ginagamit ng mga manggiro na pang-uod, ito, Brudan. So yung pinaka ano tawag dito? Pinakaluma, oh. Yung talagang noon pa ginagamit na. Yung laman nito is chlorpyrifos at saka BPMC. So maganda ito sa mga worms. Oh. Ito yung worms. Pwede rin pang hoppers at pero hindi masyado. No? Hindi tulad ng mga pymetrosin. So yung pang-uod talaga. Sa mga eksperyensyado na sa pagmamangga magkasama, ito talaga yung pinaka-epektibo. Kadalasan nilalagay ito mga 150 ml per drum. Yung Kartap, ito mga isang pakete ang nilalagay or 2 pakete. So may isa pang magandang pang-uod mga kasama, itong Propinipos ang bigay niya ito. Propinopos. So Ultracron ang brand sa Agwi ito. Pero yung branded nito is ito, Silicron. Propinopos pa rin yung active ingredients niya. Yung isa pa na maganda din sa uod, itong ito, Pinant. Mas mahal nga lang ito. So, maganda to sa pabaon, ihalo. Pwede din ito pang treps. No? Maganda din ito pang treps. So, nakakatulong ito na makontrol yung uod. No? Yung mga caterpillar o dangaw-dangaw. Tawag ito sa aming lugar. So, liban doon sa Brudan at saka yung Kartap, ito din. Dalasan mga 150 ml or 100 ml yung ilalagay nito sa pabaon. So, pang depensa sa uod, pati pang trips na rin. Maganda din ito. Pwede din ito doon sa hugasan din, pwede din ito siya. So, nung una, sa experience ko, yung bata-bata pa ako, hindi pa ako masyadong marunong sa pagmamangga. Experience din ako tulad nito. Bakit? Kasi doon sa pabaon, hindi ako naglagay ng pang-uod. Kaya mapapansin nyo sa pabaon mga kasama, maraming hinahalo. Merong pang-uod, may pang-trips, at saka may pang-hoppers, at saka fungicide. Yung pang-hoppers lang nilagay mo, kunwari si pymetrosin, hindi siya nakaka-control ng uod. Hindi pang-uod yung pymetrosin. Hindi siya pang-uod. Ang pang-uod lang ay itong si Kartap at saka yung itong si chlorpyrifos. No? O, depende sa brand kung anong brand. Basta ito yung laman. No? Maraming brand. Basta ito yung hanapin yung chlorpyrifos ang laman. At saka itong Kartap hydrochloride o yung kilala. Basta anong klaseng Kartap, pwede na yan. Para hindi kayo magkaganito. Pag heavy infestation, kahit naglagay kayo, mayroon pa rin, no? Marami pa rin. Marami pa din ganito. So, anong pwedeng pang-diskarte? Ito na yung tanong ni BC, no? Ano po bang pwedeng pang-spray? Actually, madali lang itong patayin. Itong uod. Madali lang itong kontrolin. Kahit anong chemical na contact. So, ano yung mga ginagamit mga kasama, no? Sa pang-contact. Kung powder ang hanap mo, ito yung pwede nyo gamitin ito, si 7. Mura lang to. Ito maliliit na pakete pang naksap kasi ito. May pang 1 drum nito. Yung malaki. Itong si Carbarel. Saka powder, malamig siya.
Pero mayroong mas mura at epektibo itong cypermethrin. Ito yung brand na Sniper. Pero maraming brand ito mga kasama, no? Depende sa anong available sa inyo. So ito lang yung na-search natin dito, no, sa website. Sa Shopee Store to. So mura lang siya. Actually sa mga local na tindahan, wala pa tong 300, no? Nasa mga 280, ganyan, 290. Mura lang to. Sa isang drum nito, kung uod lang yung kontrolin, ito lang, pwede na to mga 80 ml. Kung nandun pa yan sa 30 dapi, no? Or mga 29. Kung gusto niyo yung 29 active mga kasama, hindi yung late na 29. Yung may butil-butil na. Hindi yung late na 29. Yung may mga bulaklak na late kasi. Yung 29 na parang 25 pa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin ko yung 29 or 30 na normal na edad na. Marami na to. So kung ayaw niyo magkaganito, yung putol-putol na siya, ay mag-spray ka na ng pang-uod, no? Medyo malabnawan mo lang. Huwag mong masyadong i-high dose kasi masisira yung butil. Magkasigay siya. So kahit 50 nga lang kaya na, no? Kung parisan mo pa nito, 7. Kahit hindi mo na parisan, no? Kung mag-spray ka man nito or kung yung pabaho, yung mga silicone, pwede din yun mga kasama, mga 80 ml ganyan. Pang-uod lang. Hindi naman yun makuha ng isang sprayhan lang. Doon sa hugasan, spray ka ng medyo mataas na dosis na para maubos na talaga ito. So ang goal lang noon, pag andun sa 29 na normal na edad or 28, pag marami na talaga, sprayan mo lang ng paambon para pag natamaan to maliliit na uod mga kasama, patay talaga yan. Madali yang patayin. Pwede rin ito, yung chlorpyrifos, yung Brodan. Pwede din yun. Kung baguhan pa lang kayo, mag-iingat lang kayo sa dosage niya. So, para sa mga marunong na, hindi to para sa inyo. Vlog na to. Kasi marami na silang alam. May experience sila kung paano control. Madali lang ito para sa mga mga veterano na sa pagmamangga. So, yung iba naman sa pabaon, yung ginagamit nila pang-uod, yung si Benevia, no? Pero sa mga baguhan, hindi ko siya nire-recommend sa inyo kasi baka hindi kayo marunong magtimpla, no? Baka madisgrasya yung mangga ninyo. So, yung ginagawa nila kasi small doses lang yun, 50 ml. Kahit yung 50 ml, pag hindi ka marunong tumingin, masisira din yung bulaklak mo.